Habang sa pagbabalik ni Gino sa opisina nila ay kinausap niya si Yana na mag-isa na siyang naiwan sa office, na sinaad naman ng dalaga na may tinatapos siyang kailangan ni Attorney Jeff Bautista. Sabay binati niya ang binata dahil na ipanalo nila yung kaso ni Sky, na agad namang nagpasalamat si Gino. Nang aalis na sana ay binalikan niya si Yana para humingi ng tawad sa lahat ng nangyari sa nakaraan, na papa niya ang dapat masisi sa lahat. Giniit naman ni Yana na hindi niya kailangang humingi ng tawad para sa ibang tao, at sinaad niyang estudyante din si Gino noon at unfair na aakuhin niya lahat ng sisi, na sinabihan niya si Gino na kailangan din niyang magpa-therapy at counseling dahil naging biktima din siya ng papa niya. Sabay sinabihan niyang kung gusto niya ay i-refer niya ito sa therapist niya, na agad namang nagpasalamat si Gino at sinabing pag-iisipan niya. Habang awang-awa naman ang isang kidnapper kay Z, kaya pinuntahan niya ulit ang dalaga para bigyan ng gamot, pero sinaad ng dalaga na hindi yun ang kailangan niya, kaya tinanong ng kidnapper kung anong gamot niya, na agad namang pinaliwanag ni Z na nasa bag niya, pero sinaad ng kidnapper na tinapon na nila yung bag ng dalaga, kaya sinabi niyang sabihin nilang niya kung anong gamot. Giniit ni C na hindi sila makakabili ng walang reseta ng doktor, sabay nakiusap siyang dalhin na nila sa doktor dahil mamamatay siya kung hindi siya makainom ng gamot. Agad nilang tinawag kay Nikki pero umangal siya at giniit niyang hindi yun ikakamatay ni Z, na panagalitan pa niya ang mga ito dahil pinapansin nila ang dalaga kaya mas lalong nagpapabebe. Nasakto namang dumating si Victoria kaya tinanong niya agad kung anong problema. Sinaad ni Nikki na nagwawala pa rin si Z at kailangan na niya ng gamot, na agad namang binili ni Victoria na ibigay nila yung mga gamot niya, kaya napagtanto niyang hindi binibigyan ni Nikki ng gamot si Z, kaya nagalit ito, sabay pinaalala niyang may sakit ang dalaga. Agad sinabi ni Nikki na alam niya at adik si Z sa gamot niya, na gusto niyang pahirapan, sabay tumawa pa ito. Pinaalala naman ni Victoria na kailangang magmukhang maayos at presentable si Z, kaya giniit niyang kailangan na nilang bigyan ng gamot ang dalaga, kaya wala nang nagawa pa si Nikki. Diretsahang tinanong nito kung bakit pinapahalagahan ni Victoria ang isang taong nagbigay ng pagdurusa sa kanya. Agad namang sinagot ni Victoria na yun ang gusto niya. Habang pinuntahan naman ni Sky si Chin, sabay humingi siya ng tawad dahil nireport niya sa mga pulis yung napag-usapan nila, pero nangako siyang hindi niya sasabihin na siya ang source niya dahil alam niyang mahirap yung pinagdadaanan ng bata. Sinaad naman ni Chin na napaisip siya noong nag-usap sila tungkol sa pagkamatay ni Melinda dahil iba ang resulta ng investigasyon, dahil nung pinuntahan niya ang tatay niya noong araw na namatay ang biktima ay nililinis niya yung kotse, sabay inabot niya yung isang cam na kahit tinanggal ng tatay niya yung memory card ay may naiwan sa internal storage niya, na hindi siya matahimik na kahit tatay niya ito. Natulala si Sky nang makita niya yung video dahil si Mr. Ramirez mismo ang pumatay kay Melinda, na pinapalabas niyang witness siya sa mga nangyari, pero siya talaga ang naghulog kay Melinda sa building para palabasing nagpakamatay ang dalaga. Dahil sa pagpupursige ni Sky ay matatapos na ang kaso at siya ang magiging daan para mabuo na ang kwento ng OnQ, na mabibigyan sila ng parangal dahil sa tulong ni Sky. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.